Hi guys! Muli ito sa Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganun din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tito, tita, and lolo at lola. Mag-ingat po kayo. Maganda po ang tayo po ay dobling ingat. Di po ba? At syempre sa araw na ito, may bibigyan po tayong reaction video. Walang iba po ang ating pong nakikita na grabe na lahat ay pinatulo ang luwa natin. No? Pero bago ang lahat, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. Ganun din po guys, of course, ang ating Ruelo Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang pagtulong, sa kanilang paglingap. Di po ba? At syempre, magkisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa about video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Di po ba? So, let's go. Dito lang po sa likuran natin, no, ang ating reactionan nandito sa likod natin. So, pakinggan po muna natin, ha? So, wala po tayo bang bibigyan ng reaction kundi ito po yung vlog na pangalawang punta ni Ruel kay Lourdes. Channel, Ruel Malalag and so, ay mga kalingap sa ating may silang ang ganda, simple lang ngayon dito si Rochelle, no? Lourdes, ang tatlong magkapatid na sino po sila? Lourdes, si Bernie, Generous. So, ngayon mga kalingap, tatlong visit ko lang sa kanila. Pangalawa sa kanila. So, ang gusto po namin ngayon, papasyal po namin sila sa sentro ng DAE. Ibilan natin ng mga damit, papasyal natin sa SM, at papakainin natin sa Jollibee. Yun. Tara mga kalingap, samahan niyo po kami nilangga at ating muling pupuntahan. Let's go! Welcome back, ga. Welcome back, ga. Ako pala. Miss you. Miss you so much. Sweet nila. Ito lang yung ito lang charity vlogger na kita natin na sobrang sweet. Merong pakilig, no, na pag-charity. Dito lang yan makikita sa Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog, guys. Ang may pakilig, iba po talaga ang vloggers na mag-shota. Di po ba? Bahay po nila Lourdes. Bahay nilang in fairness talaga, bagay na bagay ni Rochelle, guys, yung mga ganyang outfit niya, no. Simple lang siya makita dyan. Kakanta ka na. Hindi, binigyan kita assignment. Sige. O sige. Nakakantahin mo. Bahay ko. Si Jenny. Baka Jenny nakakalimutan mo. Sige, kasi may ano kami ngayon. Dadalhin namin kayo sa Jollibee. Jollibee. Wow. Wow. Sige na, okay lang yan. Ay, lyrics ka. Что zabralo? Dom. Dom je više nego samo mjesto. Iyapin mo yung lyrics dyan. Ayun na. Ayun, may lyrics na kasi kaya talagang makapagkanta sila, no? Hindi po sila nakatira mga kalingap, no? Grabe guys, hindi to bahay, no? Makita natin hindi po talaga bahay yan. Dagdagan po ng trapal. Parang naglaro-laro lang, no? Parang bahay-bahayan lang, parang batang nagbahay-bahayan bahay nila. Parang may panghugas. Grabe, no? Ay, si Bernie. Naglalayas. O, dali na, meron ng ano. Ayun, may lyrics na. Ano yung binuksan niya yung pagkain niya? Yeah. Oh. Okay, palapakan mo. Go. Ay, parang nag-iisa. May boses siya. May boses si Jean Rose. Si Jean Rose, may boses siya, no? Aalis ka rin pala. Sabihin mo na kung babalik ka pa para di
naghihintay. Sabihin mo na kung aaya ka na. Silang gatina mo sa likod ng pagkulit niya. Malalaman ko. May background si Jenny. Naririnig Ayun, bumalik ulit. Sigaw ko ba'y walang tinig? So, dito ito yung charity vlog na napakaganda, napakasaya, no? Makita natin. Naririnig naman ako. Sabihin mo na kung babalik ka pa. Para di So, wait lang guys, wait lang. So, dito makita natin dito, no? Dito si Jenny Rose. Sabihin niya, di ba, sa unang vlog ni Ruel, ay nasabi na sila ay namulat na hindi po nila nakita ang kanilang ama. No? Sa kabila na namulat sila guys na hindi nila nakita ang kanilang ama at sa kabila ng kanilang ina sa sitwasyon ng kanilang ina na wala sa hustong pag-iisip, no? Itong mga bata talaga makita natin na sumikap sa pag-aaral, no? Sa kabila na panghusga ang kanilang nakamo sa mga tao, pero ito ang pinakamagandang ginawa nila na nag-aral pa silang lalo. Dahil dito makita mo, hindi siya makapagbasa ng lyrics kung hindi po siya nag-aaral ng gusto. Diyan natin dyan makikita. 1, 2, 3, palakpakan! Yun. Go. Hindi pumapata, hindi alam buhay. Ayokong ganito, mahal dinggin mo. Ang tangos na ilong niya, oh, ang ganda niya. Ang puso, sinundan ka ng kusa. At nagmamakaawa, tinalikuran mo ako ng papalayo. Sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Nahihiya pa siya dito guys. Mayroon pa siyang nararamdamang hiya. Nahihiya talaga si makita natin dito na nahihiya si Lourdes, no? So mag-fast forward tayo dahil yun po ay talagang makita natin dito. Yan, dito po ang mama po nila Jenny Rose at Lourdes. Nandyan, kita dito first time natin lahat makita yung mama nila, di ba? Magandang tanghali po. Ano pangalan niyo po, ate? Gemma. Gemma, Nanay Gemma. Yes. So, kumusta po kayo ngayon? Kumusta po? Okay naman kayo? Kumusta kayo ngayon? Okay naman po. Okay na bunso, pinapatawad na kita. Pasyal namin kayo. No? Samahan niyo po itong mga anak niyo. Wala kasi si Tugtog. Oo nga, hinahanapin po. So dito guys, makita natin parang normal siyang kausap. Di ba? Hinahanap po niya ang Jenny Rose. Normal siyang kausap. Dito po kayo umuwi, nanay? Sa bahay po ninyo? Grabe yung Dito bahay. makita natin dito guys, normal pong kausap ang kanilang nanay, no? Kayong apat. Gasig ka na kami. Dasig-dasig na lang. Lalo na kung umuulan po. Ano? Pahirapan din. Kaya, Hindi, para sa akin, hindi po natin masabi ito sira ang ulo, no? Kasi kung anong tinatanong ni Ruel is, nasasagot niya rin po ng tama, niyo po no? sa mga tumulong? Salamat ka sa tura sa mga anak ko, mga sariling bahay, at mga grocery, sa Sa bigas. mga bigas, mga dilad at mga noodles. Masaya po kayo? Masaya na po. Natulungan po kayo? Yun. So wait lang, wait lang po. Dito, masabi natin, hindi po ako agree na doon sa sinabi din ni tita na may sayad or sira ulo ito, no? Kasi una, nakakaintindi po siya ng mga nangyayari sa palibot. Naiintindihan niya ang tinatanong ni Ruel kung anong masasabi mo sa mga tumulong, di po ba? So, naiintindihan niya, alam niya yung binigyan sila ng grocery, alam niya na mapapatayuan sila ng bahay, di po ba? Alam niya.
Kaya dito masabi ko na hindi po to talaga siya guys, hindi po to siya mga langga, totally na yung nasira ng bait. No? Kumbaga ito ay nagkulang po, nakaranas ito ng gutom. Nakaranas lang ito ng gutom. At hindi ako maniwala na dito kasi makita natin, malaman natin yung unang sagot niya lamang, no? Unang sagot niya sa kay Ruel, no? Tinanong sa ni Ruel, anong pangalan niya, di ba? Sumagot siya na siya ay si Gemma. So dito ang talaga, malakas ang kutob natin dito mga langga, na ito ay nakaranas lang ito ng gutom. Kung nagkaroon man siya ng mga anak, dito hindi ko rin masabi na ni-rape siya. Hindi ako doon agree, no? Sa sinabing ni-rape siya. Una, bakit? Nasabi ko yan. Kung naalala nyo sa first vlog ni Ruel, no, na sinabi ni Tita yan, na nare-rape siya. At yung nasabi pa doon na hindi rin iba sa kanila. Dito kasi, the way na magsagot siya kay Ruel is normal. Normal ang panagot niya. So, abangan, sige, patuloy po tayo, no? Dito, umuwi ka dito. Kaya, ayun, nagpapasalamat kami kasi nakausap ka po namin, na. At, syempre, maisama din ngayon sa lakad, di ba? Kasi niyo po yun? Oo, para mapasyalin naman po niyo yung mga anak niyo. Hindi po kayo nakapunta ng diet? Hindi pa po. So, ito na po mga kalingap. Nataon ka na po, nanay? 49. So, alam niya rin ang edad niya. Yeah. Alam niya rin yung edad niya. Kaya hindi ko to guys, hindi ko, alam ko, hindi ko to masabi na yung malayo po dito. May sira to. Nagugutuman lang ito. Para kung bagay, depression, napaka severe na depression itong nangyari sa kanya. Kasi mas maganda yung tahimik lang, di ba po? Kahit malayo po kayo, basta sama-sama. Magkakaay mga anak mo, masaya po kayo. Payag po kayo nun. Gusto mo isasama din itong kapatid mo para may mag-alaga sa mga anak mo din. Oo, para kumpleto kayo. Diba? Sabi niya para kumpleto sila. Tapos napatingin pa rin siya sa kapatid niya. Bakit po? Huwag naman po. Yun nga po ang gusto namin natin na mailipat po kayo dito. Nasa kasama na po kayo. Hindi naman po iba ito siya. Kapatid na natin. Napapalaman po. Di ba kapatid mo po ito? Ito yung nag-alaga din sa mga anak. Pero ang gusto niyo po, makaalis po kayo dito. Karoon po kayo ng nirerentang bahay. Kami na po bahay. Garap kami ng bahay dito na malapit lang sa paralan ng mga anak. Doon na po kayo. Para tahimik na po. Naman niyo po, pamumuhan. Ayaw po kayo? Dito po. Basta, ano po mga sinusit. Nakita naman natin na sino kumagulong sa mga anak mo. Yung kapatid mo man din. Naiyak nga po siya. Hindi siya tumulong na po siya. Totoo, tama yun. Imbis na tumulong na siya pang minamasama. Nawa po kayo? Wala namang ibang magtutulungan, kundi kayo lang po. Kaya dito kami para tutulong din po sa inyo. Dito po. Ano po? Kaya po kayo? Mahal niyo po yung mga anak niyo. Mahal na mahal niyo. Oo. So, syempre, ito si Ate Maribel din. Ang ano guys, yung mukha ng nanay, no, habang kinakausap ni Ruel, is parang guilty din siya sa ginawa niya, no? Makita din natin sa kanyang the way na panagot kay Ruel, no? Kasi natulungan po kayo. Sana tuloy-tuloy na po ate, ha?
Yakapin niyo po sa ating mga yung kapatid niyo po. Pagkakaintindihan lang po ang kulang, ano? Pagkakaunawaan lang po. Kasi Kawawa din naman, no? Kaya hindi ko kayo pinabayaan. Mahal na ginagawa ito mga ate. mahal na mahal po niya yung mga anak niyo po, Ate Gemma. Sinayang ko ang buhay ko para sa inyo. Makuha ko lang yun. Tapos pagdating dito, Oo. kayo masama. Umiyak din siya. Hindi ko. So guys, hindi to siya, hindi to siya baliw. Di ba sabi ko, hindi siya baliw, no? Kasi ayan mo, may feelings siya, umiiyak siya. Alam mo mga ate ka, kung nakapito sa mga ginagawa mo, okay lang naman bagang pinagsasabihan ka namin kasi mali ka. Dapat mong intindihin yun kasi hindi ka namin itinataboy. Kaya kani pamilya mo, dumito ka sa bahay, huwag kang kung saan-saan. Kawawa naman ng ganito guys, so kung sa sitwasyon nila, no? Ito yung mga tao guys na parang kung walang masyadong kaalaman, di talagang Kayo lang din po, mga pinaglalaruan ng mga kapwa nilang tao, mga kapitbahay. Matagal ko na kayo iniwanan. Pinabarangay mo ako, nakinig ka sa kanila, pinabarangay mo kami mag-inaon. Ayan mga ate, oh. yun po ang ano, Ate. Yun po. Hindi ko sinasama na lumang mo na yung ate. Lahat may ginagawa. Yung dalawa pamangkin na papabayaan ko dahil sa inyo, sa inyong mag-iina. Hindi ako makatrabaho, kayo ang bantay ko. Si tita ni Lourdes, umiyak na lang ng umiyak palagi. No, kawawa din siya. Kawawa mo sa akin. Kulang na lang, ibigay ko buhay mo sa inyo. Ba't kita ganito mo ba ako? Di mo ako maintindihan. Ate, nagdala na po siguro yun sa ano din siguro, sabi-sabi po. Oo, tama yung ano ni Ruel na sulsulan, no? In short, nasusulan ito si ate. Nagkaharap na po kayo, Ate Maribel? Hindi pa po? Nagkaharap na po kayo? Tapos niyo po kaya nga po kami nagkaroon ng ganito. May ano na, pinarmahan na. Kami pa yung malawa. Grabe. Grabe mga kapitbahay pa, no? Bakit Ano ito? Malaking big question mark ito sa barangay, no? Barangay kapitan, barangay opisyal nila dito. Napakamalaking katanungan. Kung hindi ako ate, namatay ang anak mo. Binaaral ko yung sarili mong yun para makalabas lang ang bata. Nangangada ka nang wala sa doktor. Ako ang sumasaglulo sa iyo. Bakit ganyan? Hanggang ngayon, simula pagkasanggol ng mga anak ko, nandito pa rin ako baga sa iyo. Hindi ko sa iniiwan. Pag mo naman ako aking ganyan din. Huwag kang pinipinig na kung ano-ano po sila sino. Kami ang pamilya mo. Dito ka sa amin. So guys, parang ako naman po, madala pa tayo dito. Alam po natin ito, no? Nang binlag to ni Ruel, talagang tumulo din ang luwa natin dito dahil grabe. Parang yung ramdam mo yung sakit na nararamdaman ni Ate Maribel na minahal niya ng gusto ang mapamangkin niya, no? Tapos yun lang ang mapapala, yun ang igaganti sa kanya, no? Hindi ito masabi ko hindi po to, wala po to sira yung kapatid niya. Kayo po, Ate. Kaya niyo po na iwanan po ni Ate Maribel yung mga anak niyo. Talim ng mata Kaya niya. niyo po. Siyempre po, ito na yung tumatayo din, mga magulang din ng mga anak mo. Ang plano namin, Ate, maghahanap kami ng lupa dito para po sa inyo.
Kasi kayo kasama po sa aming proyekto. Kasama po kayo dito kina Lourdes sa ating hindi ka po iiwan ng ating mga sponsor. Kasama ka po sa paggawa po ng bahay. Andun po kayo. Magsama-sama po kayong lahat. Iniwanan ko po siya sa kanya kasi hindi niya po yan maintindihan. Magulang po po sasabi. Paliwanag niya po yan. Yung sa kapatid niya po. Opo, kami nang bahala ate na papayuhan namin si ate, kapatid niyo po. At kung may mga tutulong pa ate, ang gusto ko po na mapacheck up po si kapatid niyo. Kahit di mapakalma, kahit may iinumin siyang gamot, maintenance pa ate na. Kasi hirap kasi kung ganyan ang sitwasyon niya, walang iniinom na gamot. Kaya nga po. So kami po ate, naawa din po kami sa kalagayan po niya na ganyan po, pinagsamantalahan po ang kaisipan na wala po sa tama. Ano po, so talagang masakit para sa inyo, di ba po? Kasi mismong kapatid mo ang nagreklamo, pero isipin natin masakit po talaga yun kasi kapatid niya mismo. Kapatid niya po. Hindi niya magagawa. Kasi nakita niya kung ano yung sakripisyo niyo po, di ba po? Kaya yun na lang po ang mensahe ko po sa mga, syempre may mga tao din po sa likod po ng mga ganyang pagre-reklamo, no? Huwag na lang pong ganyan, ano po? Maging masaya na lang po tayo na tulungan po ang pamilya po nila Ate Gemma. Ano po? Ako po ay masaya po ako. Nandiyan po kayo para sa mga bata sa kanila magiging na. Kaya nga po. Pero ang nalulungkot lang po ako. Ikaw pa yung mas masamain. Oo. Yung dalawang mga anak po niyo malalaki na lang po. Interviewin niyo po para po malaman niyo po ang pangyayari sa kanya. Kaya nga po, kinausap ka po namin ate para lubos naming malaman talaga. Ano po kasi ito magkapatid, hindi naman masyadong magsasalita yan, di ba po? Kasi nanibago pa. So gusto namin manggaling po sa inyo kasi kayo po mismo simula pa noon nung kinuha niyo sila. Alam niyo po ang buhay nito. Opo, no? Kasi po, pwede naman po kayong magpunta doon sa pinanggalingan nila. Pagtanong po kayo doon sa may barangay. Ganun. Pero di na po yung importante ngayon ate. Ang importante sa ngayon po, no? Ang sitwasyon po nila ngayon. No? Kaya yun po ang aming plano ate. Hanapan po kayo dito ng lote po na pagkatayo po ng bahay. Pero pansamantala po ate, hanapan po namin kayo ng marirentang bahay po. Yung malapit po sa paralan po nila. Ano po? Basta po ate, ang payo po namin sa inyo, huwag nyo na po intindihin. Ano po? Kaya na lang po. Kahit minsan po palagi naman pong nangyayari, sarili ko na lang ako. Pinagpapasa Diyos ko na lang po yan. Papasa Diyos na lang po natin ate. Oo, yun ang tama. Po talaga yung nakakaalam po, no? Kung ano totoo. At andyan man yung mga pamangkin mo din na saksi talaga sa kung paano nyo po paano nyo po minahal, paano nyo po inasikaso. Andyan po yung sakripisyo nyo po sa kanila. So sa ngayon po ate, ilibang muna namin po itong kapatid niyo po. No, isasama po namin ito. Kasi po ate, huwag na lang po ito magsalita lang ito ang kanyang kapatid, para walang matatamaan. Sila na lang po siguro yung mag-iisip kung tama ba yung ginagawa nila. No? Andiyan naman yung Diyos. No, hindi natutulog. Oo. Yun po ate. Sa ate, wala po kayo kasalanan ate ha. Isipin niyo po yan. So yun nga guys, no, ano muna tayo, post tayo muna dito. Totoo po yun. Una-una ay yung mga anak lang, ang mga anak niya, sina Lourdes, lalong-lalo na si Lourdes at sa Jenny Rose, no, ang makapagsabi ng totoo kung gaano sila minahal ng kanyang tita, no, ni Tita Maribel. Yun nga, siya ang tumayo dito na inaasa, dalawa sa kanilang tatlong magkapatid. Ang nakakalungkot lang dito, no, yung bakit nangyari itong dumating sila sa barangayan. Di po ba? Bakit kailangan umabot sa barangay? Na unang-una, ang nakita natin sa mga vlog, sa mga unang vlog ni Ruel, dumating si Ruel, nagbigay sa kanila ng mga ayuda, di ba? Marami tayo na mga nakapanood na naawa. Maraming mga talagang
naniniwala kay Roel na nagbigay ng suporta dito sa kanila kaagad, di ba? Ayun nga, nakarating sa 57K ang lahat nung na nagbigay dahil sa sobrang awa dito. Pero talagang sadya yung mga tao sa atin sa Pilipinas, no, na talagang pag may tao na matutulungan, na mabago ang buhay, bakit nandun talaga palagi yung sinasabi ng mga tao din na may hihila talaga sa kanila pababa. Kumbaga, hindi ba na hindi sila naawa dito sa sitwasyon na magtiyahin? Ito dalawang pamilya, no, na magkapatid na may mga anak, di sila naawa dito sa sitwasyon nila. Kagaya lang dyan, makita natin ang kanilang kabahayan, di po ba? At least ngayon, nandito na si Roel, no, dumating, dadalhin sila ni Roel sa labas, pakainin at mabilhan ng mga, dahil ayun po yun sa napangako ni Roel sa kanila, no, na pagbalik ni Roel ay dadalhin sila sa labas, pakainin at bibilhan ng kanilang mga pangailan, mga damit, di po ba? So, dito patuloy po tayo. Siguro yun ay hindi na natin, no, dahil doon kanina napakita na nga sa intro ni Roel, nakita natin na yun nga, hindi na natin bibigyan yun ng reaction, at least nakita natin lahat. So dito patuloy tayo para makapagdiretso tayo, guys, ng ating bigay ng komento dito. Idiretso natin kung saan ay dumating sila galing sa pagkain na, dumating sila galing sa labas, no? Tutulungan nila sila. Bali na lang po ako, wag na po ako. Pakiusap ko lang po sa inyo, sila lang mag-iingat. Kapagsama lang sila sa isang bubong. At obserbahan din po ninyo kung buhay nila pag wala sila sa feeling ko. Pahingi po ako ng certification sa DSWD na hindi na po ako sa kanilang ready alam. Dahil sila naman po ay may tumutulong. Ako ang sinasama. Kaya gusto ko naman po maiahon ko din sa kahirapan ng mga anak ko. Kaya gusto ko rin po ay maghanap buhay din ako para sa dalawa kong maliit. Dahil pag hindi po ako magtatrabaho, kawaawa naman yung dalawa kong anak. Pag puro sila na lang sila. Halos uniform ng dalawa kong anak hindi ko na mabilhan. Dahil hindi ako makatrabaho ng mga punan. Dahil sila ang binabantayan ko. Mapuyo akong umalis ng bahay. Pag uwi ko, surumbungan, arawayan sila, arawayan. Hahabulin pa yung dalawa kong anak nito. Dahil sa biro lang dito, hinahabol, binabato niya yung anak ko, sinasaktan niya. Kaya yung po ang pinuproblema ko, ay kung madisgrasya naman yung dalawa kong anak, paano naman ako? Nang dahil sa kapupukus ko sa kanila, ayan yung dalawa kong anak, wala kahit ano din. So dito grabe, guys, no, ang ditong ni tita nila, no, totoo naman, hindi siya makapagtrabaho dahil sa kailangan siya makabantay. Dahil malaki na si Lourdes, 17 years old na po yan. Kaya naman na po siguro niya magsulong. Kaya ako po ay malayo na parang dalawa kong anak. Pero sa tingin mo ate, mga kaya nila yan? Mga kaya po nila? Kaya na po niyan kasi po si ate ay matigas po ang ulo. Natututo na pong sinungaling. Dati po yan ay sunod-sunuran na po yan sa akin. Ate, tara, maligo tayo. Ate, tara, ano ba tayo? Ate, tara, manguha tayo ng gulayin. Masaya kami dalawa. Wala kaming iniisip na kung ano. Ngayon lang. Ngayon lang po nangyari yan? Na natulungan po? Simula nung namatay yung asawa. Simula po nung namatay yung si Alan. Doon na po nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na po yan. Hanggang sa ngayon. Kaya nasuko na po ako sa Dito, guys, nakakaano lang ako, no? Bakit hindi na ikwento ito ni ate noong unang punta ni Roel, no? Din ako ng trabaho para ma-relax din ang utak ko, hindi puro ganito. Kasi ito sabi niya noon pa daw yan, mula nang umpisa nang namatay ang kanyang asawa. Sila. Laging nakataya ang buhay ko at hitsura ko sa kahilian. Sila ang inaayos ko. Ako ang napapasama dahil may nangingialam. Siyempre baga po, madumi ang bahay. Maalis ang mga eskwela niyan, ang dumi ng bahay. Ate, ayaw magwalis ka.
Ate Hayor, huwag ka dyan makipagparababang sa mga nagiinom. Babae ka, lalaki yan. Doon na, nagagalit na yan sa akin. Minumura na ako. Navrati u Bitku po Bitma Market, jer s njima uvijek možeš računati na kvalitetu i uštedu. Na ako. Ay, siyempre, hinaano ko naman mga po siya. Ay, dalaga na yung dalawa niyang anak. Magpurman naman siya, makinig naman siya. Hindi ko yung pag wala ako, sinasamantala yan. Gaya ko nung nagalit po ako dyan, hinaharawakan na ang titi. Lasing na, hinaharawakan na kung alimpat ng katawan. Hindi pa naalis. Kung hindi pa ako nakita niyan, hindi pa nalaya. Kasi kasalanan ko kasi nito. Kung saan yung mga kalalakihan nandoon siya, gusto niya makihalubilo, makipag-inuman. So dito guys, nag-gets na natin, nabupunti siya dahil sa pag-iinom, sa nakikipag-inuman. Hindi po siya nare-rape. Sana naman kung may mga nagpaparatang sa akin, subukan nilang mga naga, subukan nilang bantayan yan. At nang maranasan nila kung anong ugali meron yan. Kaya ako'y nahihirapan. Ako ang may kasalanan, ako ang nag-a-adjust, ako pa rin ang may kasalanan, ako pa itong napapabarangay, ako pa itong napapasama. Yung mahirap doon yung napabarangay po natin. Yung pangalan niyo po na ano doon? Nakaparant po ang pangalan ko sa totoo po, nakaparant ako. Kaya ayaw ko na po. Sige po, ate, ano po, syempre, bilang tumutulong lang din po, nirespeto po namin yung desisyon niyo po, ate, no? At sana mabago po natin na isipin niyo po din yung mga anak po niyo. Hanap buhay din ako sa dalawa kong anak. Ilang taon po yung anak niyo po, ate? 12 at saka 10. Maliliit pa din po. Yun yung kanina lumabas no, may batang lalaki. Kaya gusto ko yung magtrabaho din ako at kung tutuusin po yung dalawa kong anak ay ultimong pangbaon-baon din. Fast forward tayo dito guys, yung dun lang kay ano, no? Kay po kayo ng groceries, di ba? Marami-rami yun. Para po yun sa inyo, no? Kasama si tita niyo doon. Kasi, di ba sabi mo noon, si tita nagbibigay ng pagkain din sa inyo. Siyempre kayo natutulungan din. Pangkalahatan na yun, no? Kung maubos man yun, okay lang, no? Kasi galing man sa tulong din, no? Ang importante, kayong nila tita mo ay nakakakain, di ba? Pag niyong baguhin yung ugali niyo, ha? Kung ano kayo nakilala ni tita niyo noon, ganun pa rin, ha? Sabihan mo si kapatid mo, saan sila generous? naging kuya, sound kuya na dito, big kuya na dito si Rowel. Narinig mo? Narinig mo yun? Ha? Huwag kayong magbago, ha? Mahal niyo si tita niyo? Ha? So ngayon, masasaktan siya sa nangyari. Iiwan na kayo kay mama niyo. Kaya niyo man din. Kaya niyo? Hindi niyo alam. Di ba? Mahirap. Kasi si mama niyo, kayo po yung mag-alaga dyan. Di ba? Alam niyo naman sitwasyon ni mama niyo. So, ano masabi mo? Ayun, si tita niyo, umiiyak. Sumasagot niya sila kay hirap nung walang ina. Huwag na lang po sana ito. Ipabarangay si tita at wala naman po siyang ginagawa. No. Tulungan po kami Saksi kayo, di ba? Alam niyo ang totoo, di ba? Gaano kabait si tita niyo, di ba? Tita rin po yung sa amin. Oo, nung wala kayo, hindi kayo natulungan, di ba? Grabe yung sakripisyo ni tita niyo. Kasi papa barang ito, wala naman po kasakalo. Oo. Nasasaktan din kayo sa nangyari sa tita niyo, Opo. di ba? Pinaman po pa lang din ako. Kawawa naman. So, anong masasabi mo doon? Siyempre
naniniwala ka makakaya ni mama nyo na gagawin nyo? Hindi. Siyempre, andun yung ibang tao. Yes. So, tama to guys, Ano no? masabi mo sa Tanong ni Ruel. No? Na kung hindi walang may nagsasabi sa mama nila, hindi ito magawa ng mama nila magpabarangay. Kayo-kayo lang. Kami lang po. Kasi mama po wala po masyado po. Makaalis na kaisipan. Hindi po niya nalalaman kung anong nangyayari sa amin. Punta niyo si tita niya doon. So dito guys, marinig nyo sinabi ni Lourdes, kung si mama niya lang ay wala pong alam, hindi niya alam kung mga nangyayari sa kanila dahil wala po sa kaisipan ang kanyang mama. No, talaga grabe yung kapitbahay na sobrang marisol to, no. Sinisira ang pamilya na itong sinisira. So continue po tayo. Naawa ka tita niya. Alam na alam talaga niya. Siyempre, sila po magkapatid, sila Jean Rose at saka si Lourdes, silang nakakaalam ng totoo. No, dahil yun nga, ayun nga sa unang vlog, ay lagi ang mama nila wala. Hirap na ako, anak ko. Hirap na tita. Baka hindi mo naman mangyayari na anak ko. Baka mo naman mangyari sa akin. Kaya mapagyanan mo ang gusto. Ano na mga anak mo? Tinurin kitang tunay kong anak. Ano kailangan mo? Anak mo, ano meron na ako? Kaya mo, hindi ka na ibinigay ko magbago. Tira lang na pag wala ako. So hanggang dito na lang tayo guys, no? Kasi dyan medyo nag-iyakan na lamang sila. So tama po yun guys, no, yung kung hindi dahil po sa mga sulsol ng mga tao dyan, ay hindi po magawa ng mama nila na ipabarangay ang tita nila dito. At ganun din, ayon dito sa nakikita natin, no, yung mama ni na Lourdes, hindi po totally na baliw, no? Kumbaga, sabihin natin, ito ay epekto ng sobrang depresyon at gutom. No, nakaramdam ito ng gutom dahil nakita naman natin wala sila sa maayos na pamumuhay, wala siyang maayos na pagkain, 'di ba? At dito alam po natin na yung nakita natin dito sa vlog na ito, no, na pinuntahan din ni Ruel, yun nga dahil sa kagustuhan nga na maalis sila dahil gawa nga sa mga tao, 'di ba? Nakita natin, may nakita si Ruel ng apartment, no, na para talaga makasama yung tita at saka yung silang magkapatid, na malaki ngayon, nasa 5K yung upa, pero doon nakita nyo rin, ako din nakapag-comment dyan sa premiere ni Ruel, no, na ganyan, na hirap, malaking hirap, at nakikita natin malaking sakit sa ulo ang susuungin ni Ruel ito, no, pag ito ay nasama na i-vlog na ilikas nila itong mag-ina, no, na Lourdes tsaka nanay nila, na sila lang, nawala ito si tita, no, kasi unang-una sa kwento dito ni tita niya na talaga ang nanay nila ay mahilig magtambay kasama sa mga lalaki na nagiinuman na. Yun na nga, hinihipuan na daw, no, sa mga private part niya. Ayun ang sabi ng tita na hindi aalis hanggat hindi siya dumating. So dito nakita ko rin na ito na napansin natin, hindi po tayo dito naniniwala na sila ay bunga ng paggahasa. Itong tatlong magkapatid, mula kay Lourdes, kay Jean Rose at saka sa kay Bernie.
hindi po ako naniniwala na ginahasa ang kanilang ina. Dahil yun una, ang nasabi ng nanay, ng tita, no, dito nakita na natin sa kwento dito nila, no, na talaga nagkaroon siya ng anak dahil gawa sa mahilig siya magtambay kasama ng mga kalalakihan na umiinom. At siyempre siguro, dahil nga nasabi din dito ni Tita Annabel na umiinom din ang kanilang ina. So siguro sa kalasingan, ito po ay sila ang mga bunga, no, sa mga kalasingan. So hindi po tayo hindi po sila bunga ng pag-rape, no. At isa pa sa makuha natin dito na talagang nakita nyo na nakapag-comment tayo dito sa premiere ni Ruel na hindi maganda na wala ang tita nila pag yan ay niligay sa apartment dahil maari o hindi rin maari na ang mama nila ay magdala pa ng lalaki, di ba, sa apartment at maaring madisgrasya din itong si Lourdes. At ganun din nasabi niya din dito, no, ni tita niya. Ayan. Pakinggan natin, guys. So ngayon po siguro doble po ang kalbaryo siguro nila Lourdes o sila lang po. Para po maranasan naman ni mama niya kung paano wala ako sa piling nila. Ano? Tinapon? Tinapon yung mga gamit? Tinapon dito? Nagtapon. Mabuti na nakita nilang Gab. Nakita din nilang Rochelle na nagtatapon ng kanilang ina. Ayun, umalis kasi nakita natin kanina, guys, nandiyan na din nakaupo din kasama nila Ginny Rose at saka ni Bernie. Ayan, kawawa, tingnan mo yung mga bata. O, nagsiiyakan. Saan yung pupunta doon din sa kapitbahay? Baka magsusumbong yun doon. Natamaan ka? Ha? Wow. Kasi gusto niya, pagkasa na mga nakakabihan. Ano? Pwede kasi, may pinapantayin ko kasi hindi na gusto mo yung asawa ng kanyang apo. Para sa iyo po, bilang kapatid po niya, ano pong nasa isip niyo po, nasa plano niyo po? Gusto ko po yan ay mailayo na yan dito po. Para po sila ay matahimik na at ako naman ay matahimik na rin ang utak ko. At gusto ko po sila ay maigay ko ng tama yung mga anak. Ayaw po maging pariwara yung mga anak niya na makatulad sa kanya. Kasi kung nung mga nakaraan po, dinalhan po niya dyan ng lalaki sa loob ng bahay. Kaya ng bahay po natin? Yung po doon sa pianan po, dinalhan po yan dyan. Tanungin niyo po sa tanod at nahulog pa po doon sa pinapalood. Mga tanod po ang nag-rescue. Nahulog po yun doon lalaki nung inabit niya doon sa loob ng bahay. Pinadala namin sa PNP. Kaya po yun. Po talaga kahirapan ito. Opo, kaya nga po pag hindi ko po talaga tupupusan yan mga yan. Kawawa itong dalawang babae. Baka magalaw ng walang ama. Magbuntis ng walang ama. Opo, kaya nga po ako'y grabe ang pag-ihigpit ko sa kanila. Pag-ihigpit ko natin sa sakripisyo po para sa magkapatid na ito. Hindi mo matigas sa ulo yung gano'n. Ay, may minsan po, naglalaya siya na sama sa mga barkada. Sabi ko, huwag kayo magpanalayas at kung kayo ay may mangyari sa inyo, saan mo kayo hanapin, hindi pati kayo pa ako napaalam sa akin. Hindi sila ganyan, hindi naman yung sisipa-sipain sila, mumura-murahin sila, kung ano-ano sila, huwag naman gano'n. Ayaw ko yung pagdating ng oras na sila ay maedad na nanait na 18 sila, yung nanay mo nga yan, paano pa ganyan. So, hanggang dito na lang tayo, guys, no? Alisan na natin yung sound. So, dito, klaro na po sa atin mga langga na yung mama nila is hindi totally po na may sira or may sayad, no? Yung mama nila as in na naging kahiligan ang mga lalaki. Dahil yun nga, narinig nyo na sinabi niya ng tita na nagdala pa yan dyan ng lalaki, no, sa bahay nila.
ganyan na kalaki, ganyan na lang ang size ng kanilang bahay, may 3 siyang anak, magdala pa ng lalaki dyan. Asan yung 3 niyang anak pa tulugin? So, ito po yung inaano natin, no? Na hindi pwede na ang tita ay wala po pag inilikas ni Ruel dyan or ginawa ng bahay. Hindi po pwede. Kasi lalong mapahamak ito ang mga babae. Dahil, ano po, nakita na natin dito, yung mama nila ay talagang may hilig, no? Siyempre bata pa siya, nasa 49. May hilig po talaga sa lalaki. Di ba? Hindi po siya totally nabaliw, kundi nabuntis siya dahil dyan sa pag-iinom, no? At ito naman, hindi natin buong akalain, may mga tao sadya talagang tao na bakit mas gustuin mong maghirap ang kapwa mo, diba? Maging masaya sana itong mga kapitbahay, especially sa barangay kapitan or barangay tanod or barangay official ng lugar na yan. Bakit ini-entertain nila na bakit pumayag sila na kasuhan or ibarangay, no, yung magkapatid? Dahil dyan pa lang sa lugar nila, alam na nila ang sitwasyon kung na yung si Ate Maribel na yan, siya ang nag-aalaga sa mga bata. At itong sa kapatid nila, sa tawag nito, sa kondisyon ni Ate Gemma, no, na wala sa katinuan, nakapag-barangay. Siyempre, alam dan, nakita na natin yan na sinabi na nga na tawag nito, napaka-klaro may salikuran na mga tao. So, diyan ang mga salikuran ng tao talagang may inggit or may mga agenda sa kanila dahil sa nakita nga nila, no, na andyan na ang Team Kalingap sa pamamagitan ni Ruel o Malalag na tumutulong at nakita din yung sigurado mga yan dyan ay nakapanood sa pag-vlog, sa vlog ni Ruel na nakita nila maraming nag-sponsor, no? Maari na yung talagang ang hinahabol nila, mawala ito ang tita sa paligid na mag-ina para makontrol nila yung nanay, no? Dahil yun nga ang inaano, yung target dyan ay yung mga binibigay ng sponsor, binibigay ni Ruel o Malalag dyan. Nakakalungkot lang talaga na may mga ganito pang tao, no? Na pagdating sa pera, grabe ang interest. So, dito alam po natin, sana magawa ni Ruel, no? Dahil, nakita naman natin, sinabi naman ni Ruel dyan sa kanyang vlog, na unahin munang ipagamot to, no, ang kanilang nanay, pero alam po natin na siguro madala pa ito talaga dahil kung sa gamutan lang talagang as sinasabing baliw siya, hindi po siya totally na baliw. Ito naniniwala tayo na sa sobrang depression or sa gutom, no? Ito ay talagang nagkaganyan dahil nalipasan ito ng pagkain na hindi nakakakain. So, dito yung gawin na lang nila dito siguro maaring gawin na ni Ruel, no, na may paggamot at saka pag pinagawa ng bahay, napakaganda dong suggestion natin, mag-suggest tayo dito, no, na siguro magandang ipagawa dito duplex. No, duplex, medyo lakihan na lang yung bahay, tapos yung division lang yung tawag nito, malaking pader or dingding, duplex nga, no, duplex na 2 pintuan na bahay para at least kahit papano yung tita nila nasa tabi nila. Na kung wala, pero mawala at siguro isipin natin dyan guys na siguro pag napagamot din to ni Ruel ay maging maayos to ang nanay, no? Maisip niya rin ang kapakanan ng kanyang mga anak, kasi maisip niya rin yung kapakanan ng kanyang mga anak, kasi kawawa po talaga, kawawa dito sina Lourdes, si Jenny Rose at saka si Bernie, no? Pag patuloy na ganyan ang kanilang ina. Kaya sana lahat ay maintindihan, dahil tama lang, para sa akin, tama lang na mailayo ni Ruel dyan sa lugar na yan. Dahil yung lugar na yan is parang sobrang hindi maganda na environment para sa kanila. Nandun yung Marisol, Marites, yung mga gustong sirain lalo ang buhay nila, no? Dahil sa interest, may mga agenda. Tama lang talaga na mailayo sila ni Ruel dyan sa lugar na yan at siguro ano na lang na mampalayo dyan sa kanila, no? Dahil medyo malayo din yung paaralan nga ng mga bata. Kasi dito hindi natin maintindihan na may mga ganong klaseng kapitbahay na sana maging masaya na lang na may
kapitbahay kang natutulungan na isang charity vlogger, di ba? At nakita naman nila ang sitwasyon. Nakita naman nila ang sitwasyon nang hindi pa napuntahan ni Roel is grabe kawa-awa na dinatnan nga ni Roel Nono yung pagkain nila, ang naging ulam nilang tinanong ni Roel is asin. No? Grabe, kaya sana ito din isa rin sa mapapayo natin, no, dahil may ganyan na nga dong, may ganyan ma-suggest natin dito ka Roel, na sana sa ganyan na nga sitwasyon ng Nina Lourdes, tapos yung nanay niya, no, ay may suggest na lahat ng binibigay ng ng sponsor ay huwag ka agad ibigay sa kanila. Kontrolin mo muna para iipon na lang para sa kanilang pabahay. At saka yung pera siguro masabi ko dong na huwag lahat magbigay ng malaking pera sa kanila. Kasi ito po, hindi po tayo na hinusgahan natin kaagad. Kasi nakita natin, mas marami tayong nakikita sa mga ganitong natutulungan, no, na, sa mga laylayan ng kahirapan. May marami tayong nakikita na once na binigyan ng pera na galing sa sponsor, parang nandun yung instinct na meron pa naman silang kasunod ibibigay pagdating. So sana iyon ay makuha, ang maano ko sana ay maalis yun, no, na gano'n na laging bigay ng bigay kaagad. Hanggat kung meron naman dong, ang masabi ko dito, kung meron namang binibigay kayo muna ng mga pagkain or groceries is enough. Bigyan lang ng katamtaman, tama lang para sa sunod yung pagbalik, no, na magasto. Pero wag yung sobrang laki, no, na ibigay kaagad sa kanila. Para sa akin kasi yung pagtulong natin sa ating kapwa, hindi para gusto lang natin silang makaahon sa kahirapan, kung napakaganda kung tayo mismo ay tumutulong mangaral sa kanila na gumawa din ng hakbang or magsikap, no, na hindi asahan yung mga sponsor, di ba? Na matuto silang magsikap din. Siyempre, hindi naman natin po guys pinangungunahan na talaga umaasa na lang. Pero yun, in case, di ba? In case. Nakakalungkot ang ganitong pamilya, no, na sa sitwasyon na ganyan, tapos may mga taong sobrang makati ang mga dila na gustong makialam. Diba? Kaya thank you so much guys. Hanggang dito muna tayo. Abangan nyo po ang ating next upload. Pasensya po kung di po tayo nakapag-upload palagi, no? Dahil every a week na lang yata dahil sobrang busy lang po sa work. Try po natin na makapag-live. Kahit pa paano magbigay po tayo ng updates. Kaya sorry po sa lahat, no? Na umaabang sa ating upload kung hindi po tayo palaging nakapag-upload dahil busy lang po tayo sa trabaho at may mga personal tayong bagay. So, thank you so much. Hanggang dito na lang po tayo guys, no? So, syempre bago po tayo magtapos, may lagi po akong bilin na sa mga kapwa ko OFW, mag-ingat po tayo. Kahit saan bansa tayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo. Dahil syempre may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas, di ba? Kaya ingat po kayo palagi. And God bless everyone. Bye!